Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po siyempre ng inyong lingkod. Ito po, talagang ang politika natin, lalo pag hindi pumapabor sa politiko, ang issue, talagang hindi pinapansin mga katambay at hindi pinagtutuunan ng pansin. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating politika, lalo po sa ating administrasyon. Ang first family at ang mga sinasabing mga aso nito o mga nagsisimpatya ay nananatiling tahimik mga katambay. Sa kabila ng si Cathy Binag ay napakarami ng interview sa ibang istasyon at sa social media, talagang napakarami niya ng pinasasabog doon sa video na pinalabas nila ni Maharlika, mga katambay. Pero hanggang ngayon, pati mismo ang media, ilang araw na po, mula nung lumabas po si Miss Cathy Binag, ay wala pong nangyayari na aksyon ang gobyerno, media, pati ang Kamara, Senado, Makabayan Block. Wala pong sinasabi mga katambay. Hindi po sila lahat interesado. Hindi po interesado rito ang gobyerno, media, mga politiko. Mas interesado po sila sa pogo, usapin sa Vice President, usapin sa Davao, usapin kay Kibuloy, at usapin kay dating Presidente Duterte, mga tambay. Diyan lang po nagpo-focus ang ating gobyerno. At isama na rin natin ang maagang pamumulitika. Ito po, naglabas na naman po ng isang interview dito po sa napasarang istasyon ng kanilang prangkisa, ang SMNI. Meron po siya interview rito sa mga anchor at panoorin po natin mga katambay. Pakinggan. Ito po, napaiyak po siya rito mga katambay. Napaluha sa nangyayari po sa ating gobyerno, lalo po sa administrasyon ni Pangulong Marcos na siya nga po yung involved at ang asawa sa droga, di umano. At nangihinayang po siya dahil dito rin po sa kapatid na parang walang nagawa at parang inilubog sa kumunoy ang Pilipinas dahil alam niya na di umano ang bisyo ng kanyang kapatid, pero nilagay niya tayo sa alanganin ayon dito kay Cathy Binag, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang kapiraso at komentohan po natin. Ang alam natin kasi about cocaine users, hindi lang isang ganon yon, hindi lang isang singhot, no? Tuloy-tuloy yan. Bakit ka naiyak, Cathy? Siyempre naalala ko yung nangyari sa kapatid ko. Yeah, yes. And like, until now, sa family niya, Yeah. nakakalungkot lang. Yeah. And I can see rin kasi na, in a way, parang yung presidente natin, parang victim na ng trauma. Yeah, yes. So, nakakalungkot lang. Alam mo yung niya, na like gagamit siya ng tao. Yeah. Sana nga, sabi ko nga, Lord, sana nga, hindi ko gagawin, di ba? Yeah. Pero parang, syempre, isip pa rin yung mga anak niya. Yeah. May anak din ako. Yeah. Pero parang, sana isave niya yung sarili niya, tsaka yung pangalan nila. Parang kung pwede, okay, I'm done. Hindi ko na to kaya. But there's nobody, Cathy, there's nobody in his circle who loves him enough to say, I love you. You should step up to rescue him from himself, to save him from himself. I think Senator Amy sana, kasi mabait, si Senator Amy, I see her as a good person. Sana siya, kasi siya rin yung, sorry po, kasi nahirap. Would you think that Senator Amy na alam niyang gumagamit si President? Opo, alam niya. And some of the relatives also. So this fact is that it's not actually a secret, no? No. It's not a secret. Alam na, maraming niyalam. Opo. Maraming can testify to it. And you know people who can actually testify. Marami po. And I heard there are some din. Kasi like, talagang merong magte-testify kasi Yeah. parang we're not, if you're a friend, you will save a friend Yeah. na lalong lumubog, di ba? If you're a friend, you don't teach your friend bad things. And Don't tolerate. and you had a brother, no? Yeah. Mine as well, who was into drugs, no? Yeah. And we know that yung makakasira pa sa isang pamilya at saka doon sa user
ay yung mga nagtatakip sa kanya. Yeah. Diba? The ones who enable him are the ones who destroy him. Yeah. Diba? So, now what I see right now, no, when you keep covering up for a president like this, no, is that he's using the entire government as his enablers, like when that cocaine video came out. No? Yeah. It has already been declared authentic, no? Yeah. by Deepware. Yeah. And yet, right away, the pambansang enablers, no, sila Gibo Chodoro, si Abalos, even si E.S. Bersamin, Yeah. right away, scampered to cover up for him, no? Yeah, yung move na yun, makikita niyo agad na there's something wrong. Kaya you're so defensive with everything. Kasi, ang kailangan lang naman gawin dapat doon ng actually, president itself If like, sabihin niya, hindi po totoo yan, go in front of the camera kasi dapat ikaw ang sumasagot. Ngayon nga lang ako nakakita ng presidente natin na hindi maharap masyado. Yung parang hindi siya sumasagot, iba sumasagot para sa kanya. Kaya nakakalungkot kasi, kaya nga ako yun, naiiyak ako na, oh my God, look at that. Parang, you know for a fact that he's not the one leading it Yeah. It's the people who surround him. Yeah, I'm sorry that we've run out of questions. It's okay. Of time, Yeah. I'm sorry. But Yan po mga katambay, ang mga ilang minuto nating paikinig dito po sa, testigo na po ito. Talagang ito na po ang tinatawag na matinding tinik sa kay Pangulong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos at dito sa grupo ng Voltes 5. Di ba? Talagang si Miss Cathy Binag ang susi at talagang may hawak ng matinding mga ebidensya at ang nakakalungkot mga katambay, mismo ang kapatid, pamilya, maraming nakakaalam na talagang gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot ang pamilya ng Pangulong Marcos mga katambay at kasama ang First Lady. Nakakalungkot lang po na sa kabila ng yung pamilya Marcos ay napakalaki ng pinagdaanan, trauma. Yun nga sinasabi ni Miss Cathy Binag Naunawa niya dahil yung trauma na nagdaan sa pamilya Marcos na sa tagal ng panahon, haba ng panahon na napalaya sila sa pwesto, nanirahan sa ibang bansa, sa Hawaii, di ba na matagal na panahon at matagal na panahon din nakabalik ang pamilya Marcos. Sa kabila nun, di ba yung trauma nga naman, naintindihan niya. Pero sa kabila nga naman na dapat mong linisin na o ibangon na ang eplidong Marcos na nung mga nakakabit sa inyong eplido, napalaya sa gobyerno, pinagbintangan ng napakaraming kung ano-ano akusasyon, di ba? Mamamatay tao, corrupt, di ba? Diktador, di ba? Tapos ngayon, ito ngayon ang naidagdag pa na talagang napakasakit sa panahon natin ngayon na malagay ang iyong pangalan, lalo ikaw isang leader ng bansa, isang pangulo ng isang bansa katulad ng Pilipinas, na merong isang leader na addicted sa pinagbabawal na gamot, kasama pa ang pamilya, di umano. At meron pa rin mga kapatid, isang senadorang nakakaalam, di umano. Dito sa pahayag ni Miss Cathy Binag, mga katambay, nakakalungkot. Pero ang gobyerno natin ngayon, mismo, ang Pangulong Marcos, hindi nagsasalita. Kaya nga nagtataka rin ng si Miss Cathy. Ngayon lang siya nakakita ng presidente na iba ang sumasagot doon sa issue na siya ang pinatutukuyan. Di po ba mga tambay? Dapat ikaw ang sasagot dahil personal mo yan na ikaw yung tinitira at may mga ebidensyang pinakikita sa social media. At magtataka rin tayo, di ba? Hanggang ngayon, ilang araw na, naka-blackout po ang news, ang mainstream media, blackout po dito po sa issue ng video at kay Miss Cathy Binag. Hindi po ba kayo nagtataka mga katambay? Bakit kaya? Ano kaya ang napakalaking kino-cover up nila na hindi nila ipalabas, hindi nila pag-ukulan ng pansin? Di po ba? Nagtataka rin si Kamanong magmula sa Kamara, Senado, na napakagaling at napaka-agresibo sa mga investigasyon. Pero ito, pag Commander-in-Chief na at First Lady at ang grupo ng Voltes 5, mga bulag, pipe, bingi, ang mga ito, mga katambay, mga walang yagballs. Di po ba? Lahat ng nasa kamera, wala. Bakit kaya? Dahil nandun kasi ang kamag-anak, ang pinsan, kaya hindi maipasok o walang mag-attempt na ito imbestigahan ng kamera. At ganun din sa Senado dahil may kapatid na Amy Marcos na anti-Manoy, alam
at maharang lang ito kung ito yung imbestigahan. Ganun po ba ang sistema ng ating bansa? Mas pinoprotektahan ang dignidad ng mga politiko instead na ang bayan ang inuuna. Ganun na po ba ang sistema ng bayan natin ngayon pagka nahalal na pera-pera? At ramdam ni Miss Cathy Binag din po, mga katambay, ang nararamdaman niyang sakit na pinagdadaanan ng isang drug user at addict o addicted sa droga. Dahil dinanas din po ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang kapatid, yung nangyayari ngayon doon sa video na napanood natin na pinatotohanan niya na yun po ay totoo. Ayon po sa kanya, mga katambay, na nangyari rin sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid, na naging addicted at napariwara at nasira ang buhay, mga katambay. Kaya nga po may advice pa siya sa ating Pangulo na talagang, para maibangon mo pa ang pamilya, ang iplido nyo, ang iplido ng Marcos, mag-step down na. I-give up mo na. Ayusin mo na ang iyong buhay, ang iyong pamilya, iwanan mo na ang bisyo na kung ano ang meron ka, ayon kay Miss Cathy Binag, yung pulburon, di umano. Di po ba? At, hindi kumikilos din, mga katambay. Nakakagulat din po. Tahimik din po ang ating mga militar. Ang ating kapulisan. Di po ba? Ang mga sekretary ng mga defense ng DND, si Secretary Gibo. Di po ba? Siya mihawak ngayon, sekretary ng, ng sandatahang lakas natin. At ganun din ang DILG sekretary natin. Nananahimik din po. Di po ba? Yung mga dapat mag-iimbestiga rito. Di po ba? Sinasabi pa nga si Executive Secretary Bersamin, nananahimik din po. Isa rin po yan dating retired justice. Tahimik sa issue na ito, mga katambay. At ganun din po si Secretary Boying Rimulya ng DOJ. Tahimik. Di ba ba? At ang NBI, hindi kumikilos, mga katambay. Walang investigation. Sa Senado, hindi pa natin malaman kung aaprubahan pa ng Senate President kung magkakaroon po ng hearing. Sana loobin na magkaroon ng hearing si Miss Cathy Binag sa Senado. Kung walang haharang man lang sana na ibang senador na may power o harangin ng Malacanang. Huwag naman sana. Kasi pagka ganito po, nakikita po natin, napapanood po natin araw-araw sa mainstream media, saan po nakatutok ang gobyerno? Sa politika. Di ba? Maagang pamumulitika. Di ba? Sa Cebu. Di ba? Sa Visayas. Sa Mindanao. At nakatutok ngayon. Saan po nakatutok ngayon ang mainstream media natin? Binabaliwala po ang issue ng presidente. Droga. Alam naman natin ang droga ay nagsalot. Salot po ang bisyong droga. Pero bulag ang media. Nakatutok lang po doon sa Davao. Nakatutok po sa Davao, mga tambay. Sa issue po sa Davao. Kikibuloy sa mga Duterte, sa mayor. Di mo ba? Yun lang ang tinututukan ng media ngayon. At kasama na rin si Roque, si Harry Roque, at yung mayor na nagkakaproblema na rin. Yan ang mga tinututukan nga, di ba? Babalik ko lang yung Pogo. Di po ba? Kaya nagkakawindang-windang po ang bansa natin. Dahil mismo ang Commander-in-Chief, binabaliwala niya. Hindi siya nagsasalita. Ang makikita lang natin nagsasalita, nagtatanggol, yung mga sinasabi ng mamang kalbo. Yung mamang kalbo na maraming bayaran na tagapagtanggol sa social media. Itutwist nila. Pagka merong masama na hindi maganda, papabor sa pamahalaan, itutwist nila. Gagawa sila ng paraan. Sisiraan nila kung sino man yung nagpapalabas ng totoo. Nangyayari po ito. At nangyayari na rin po sa inyong lingkod. Nasasabihan na rin po ang inyong lingkod na bayaran. Bayaran daw po inyong lingkod. Natitira na rin ang grupo ng mamang kalbo. Yung mga GCash vlogger, mga tambay. Yung mga kanilang tagasagot. Yung mga tagasagot sa comment. Di ba ba? Nangyayari po talaga yan. Dahil nga may pondo po sila. May pondo, gumagana ang pera. Yung pera nagagamit, pera ng taong bayan, pera ng taxpayer, nagagamit sa hindi magandang pamamaraan. Hindi magandang pinatutunguhan ng ating pera, ang ating tax. Gamit na gamit po dito po sa ganitong klaseng gobyerno natin ngayon, di umano, mga katambay. Kaya po,
sa nakikita ni Kamanong, mga katambay, windang na po. Windang na. Tagilid na po ang bangka ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Komento ni Kamanong. Tagilid na po. Pera na lang po ang umiiral, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, pera na lang po ng bayan ang talagang, nagpapatibay sa kanya administrasyon. Dahil nagagamit di umano ang napakalaking pondo, napakalaking pera, nakakautang pa tayo sa labas ng bansa. Sa laki ng pera ang hinahawakan nila ng Kamara, ng opisina ng Presidente. Di ba? Gamit na gamit po para maging bulag, bingi, pipe ang mga ku-question dito. Pangunahin na po di umano ang media. Bulag dahil may tapal po yata, mga katambay. Ganon din ang mga politiko. Hindi umaaksyon. Malaki rin po yata ang tapal, di umano, mga katambay. Mga politiko. Nagtatanong lang po si Kamanong, mga katambay. Dahil isang babae lang po ang nagpatahimik sa administrasyon, sa issue, sa droga ng First Family at sa Voltes 5, mga katambay. Isang babae lang, si Miss Cathy Binag, mga katambay. Nanahimik po ang administrasyon, lalo ang media. Nanahimik sa isang babae na nagsabi na addict di umano ang First Family kasama ang Voltes 5. Isa lang po yan. Lahat ng matatapang na mga politiko, matatapang na mga anchor sa media, tahimik lahat kay Miss Cathy Binag. Hindi po ba kayo nagtataka, mga tambay? Hanggang ngayon, natatagalan po sila gumawa na script kung ano po ang ipangsasalag nila o ipangongontra nila para maitwist, paninira dito kay Cathy Binag. Hirap na hirap po sila, di po ba? Hindi katulad nung unang labas ng video. Napansin niyo po yon? Yung unang paglabas ng video, di po ba? Oras lang, meron na po silang sagot. Nasalag na nila agad. Bakit ngayon? Yung mismong tao na humarap, walang medyas sa muka. Walang medyas. Hindi katulad nung sa Senado, sa Kongreso, yung mga testigo ron, naka-medyas ang muka. Hindi mo makilala. Pero ito, si Miss Cathy Binag, walang medyas ang muka. Maayos na maayos. Magsalita. Hindi kinakabahan. Talagang kahit ano nang nalalaman niya, natatandaan niya pa. Di ba? At maayos din ito. Kahit sabihin mo ito sa dala ng kanyang kabataan, nakagawa siya ng hindi maganda sa kanyang buhay. Pero naiayos niya pa rin ang kanyang pamilya. At balita natin, isa rin po itong magaling na chef at negosyante, mga tambay. Nagamit niya po ang kanyang talino. Kaya hirap na hirap po rito. Sa tingin ni Katambay Manong, mahihirapan na pong sumagot. Talagang mananatili na pong pipe, bingi, at bulag ang Pangulong Marcos sa issue na ito. Kaya tuloy tayong mga Pilipino, tayong mga katambay, ang iniisip natin sa pananahimik na administrasyon, lalo ni Pangulong Marcos, ibig sabihin, totoo. Dahil ikaw'y tahimik, ayaw mo sagutin. Di po ba? Kasi kung hindi totoo yan, antimano, nakasagot ka na. Dahil ngayon, sobrang kabingihan, katahimikan para tayong nasa sementeryo. Napakatahimik lahat. Media, di ba? Kamara, Senado, Makabayan Black, di ba? Lahat ng gabinete ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tahimik dahil may posibilidad na may katotohanan po ang lahat ng paratang, bintang at ang video na nilabas ni Maharlika at ni Miss Cathy Binag. Ano po sa tingin nyo, mga tambay? Ano po ang komento nyo, masasabi nyo dito sa nararasa nangyayari sa ating gobyerno, lalo sa ating Pangulong Marcos at kasama pa ang Senadora Amy Marcos at pamilya niya at napakarami pang may alam na matagal nila itinago sa atin, sa ating mga Pilipino, matagal na panahon nilang naitago. Ngayon lang po nailantad ng iisang babae, mga katambay. Talagang nakakalungkot po. Pag ito po ay pinagpatuloy at tumagal ng tumagal, talagang pupulutin tayo sa kangkungan nito, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod. At sa mga subscribers natin, maraming salamat. At sa mga magsusubscribe pa, thank you po.
At sa mga nagla-like, share, at subscribe nga po. Maraming salamat po. Muli po. Sa ulitin, ingatan nawa po. Bye-bye.